A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
Thank you, choir. That's what love demands. Let's stand and read our text today, and we'll talk about how to see and realize the working of God in our lives. Alam niyo, halimbawa, kanina narinig natin na ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Sapat para saan? No? Ito ba'y sapat para makatanggap lang? O sapat para tayo makakilos? Di ba? Ibig sabihin, yung pagkilos na yan ay hindi sang-ayon sa panglabas na pinanggagalingan, kundi pagkilos mula sa kalooban. You realize that? So, when we say that the grace of God is sufficient, how is that made possible sa ating buhay? Ano? Yung kakapusan, mga kapatid, dilema yan ng lahat. Subalit, mayroon tayong Diyos at mayroon tayong Espiritu niya. Mayroon tayong salita ng katotohanan at mayroon tayong biyaya na lahat ng mga bagay na iyan ay inilalakip sa atin. Okay? Puntahan natin ang Acts chapter 20 and verse 32 na kung saan ito yung naging reference natin ng ating workshop ng isang linggo, kung saan si Apostol Pablo ay kinausap niya yung mga leaders ng church doon sa Epheso. And he said, "Now, brethren, I commend you to God," meaning, I entrust you to God and to the word of His grace. Itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita ng biyaya. Can you imagine? Ang Kanyang salitang pinangangaral ay tinawag ni Apostol Pablong salita ng biyaya. Okay? Think about that. And then ang description niyan sinabi ay, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. And then in Titus chapter 2, 11 to 15, dito naman ay sinusulatan ni Apostol Pablo si Titus. At si Titus ay may kinalaman upang ayusin ang kalalagyan ng mga churches noong araw sa Crete. Ito naman ang sinabi ni Apostol Pablo kay Titus. The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Anong ibig sabihin ng peculiar? Above the usual. Zealous of good works. Ibig sabihin ng zealous of good works ay, mga kapatid, ito ay masigasig sa lahat ng mabuting gawa na nagbibigay sa Panginoon ng kaluguran at luwalhati. At ang sabi ni Apostle Paul, ipinagbilin niya kay Titus, "These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee." And Heavenly Father, thank you, dear God, that we are gathered, Lord, today. Lord, we are gathered, firstly, as your people. We are not gathered as a crowd. We are not gathered just by ourselves. We are gathered because we are your people. We are yours. And the Lord Jesus Christ, being head of Lighthouse Bible Baptist Church, is the one in us. Your grace is in us, Heavenly Father. But now, according to your word of truth, your word of grace, make us, dear God, even more to be a people sanctified, set apart for you. And Heavenly Father, thank you for everyone present, dear God, and use this message now to our hearts to build us up.
In Jesus' most precious name, amen. Thank you. Please be seated. Unlike this building here, mga kapatid, itong physical na building na ito na ating sinimulang itayo noong 2000. So practically, mga kapatid, this is already 25 years old. Luma na. Ang design nito ay hindi na makabago, ika nga. Di ba? Kung pwede nga lang, with halimbawa, sabihin natin, Shazam! Bago na ito lahat, pero hindi pwede yun, no? Okay. Pero okay pa rin naman, di ba? Maganda pa rin, di ba? Okay. But unlike this building, na nakukumpleto, ibig sabihin, dumarating tayo sa araw na sinasabi natin, tapos na. It's finished, di ba? Okay. Yung atin pong Lighthouse Manifold Grace doon sa Santo Tomas, Batangas, ay paganda na ng paganda. Ang sinasabi ko nga kay Brother Edwin, baka by middle of March this year, ay pwede nang gamitin yun. Wow! Siyempre, pwede naman lahat yan. Di ba, Dick, ano? Pwede naman yan. Lalo na kapag meron kang ganito. Okay. Pero siyempre, uunahin na muna natin yung ating Olgo. Good. Okay. Mga kapatid, nabanggit ko ito nung ating ministries workshop na lahat ng ating pagkilos ay hindi lamang tungo sa kaluguran at luwalhati ng ating Panginoon. Subalit tungo sa ating pagiging built. Okay? Built. Ang sabi dito which is able to build you up. And so unlike this physical building here, ito ay merong time of completeness. Tayo, habang nandito tayo, we continually build. We are continually being built. Amen? Yung ating paglago, yung ating katatagan, yung ating pagkilos, hindi po ito natatapos. Okay? Kung halimbawa, dumating ang panahon na tayong mga may edad ay manghina, ang mga mas bata sa atin, no? Sila naman ang lulugar at magiging mga nangunguna. Ganon din naman yung mga next na mga inline. Habang ang Panginoon ay hindi pa bumabalik at hindi pa natin naririnig ang sinasabi kong trumpeta kanina pa. Okay? So, ganun yan mga kapatid. But the grace of God is real. Naniniwala ba kayo dyan? And according to what the Word says, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. But of course, nagkaroon ng simulain yung pagpapahayag ng biyayang ito. Okay? At alam natin lahat na ang biyayang ito ay nahayag sa atin ng ang ating Panginoon ay dumako. Nagbigay at nag-alay ng kanyang sarili. The world was made flesh and dwelt among us, ang sabi ni John, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay? Can you imagine? Grace and truth. This was referred to by Paul as the word of His grace. This is also the word of truth. You notice that? Okay. Anyway, John bare witness of Him and cried, saying, This was He of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for He was before me. This was John the Baptist speaking. And then, go back to John, the beloved, the writer, John the Apostle, the writer of the Gospel of John. And he says, And of His fullness have all we received. Hindi lang siya nagsasalita bilang apostol. Nagsasalita siya bilang tumanggap ng biyayang ito. Sa kapuspusan nito. Kasama natin. And of His fullness have all we received, and grace for grace. The law was given by Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. So ito yung sinasabi na nahayag
ang biyaya sa atin. Nahayag ang katotohanan. Nagkaroon ng simulain sa pamamagitan ni Kristo. At magmula noon ay hindi pa tumitigil hanggang ngayon. Amen? Patuloy tayo nagpapahayag, patuloy tayong kumikilos, hindi lang bilang mga tao, bilang mga individual, ngunit bilang church, bilang eklesiya. Alam nyo, tayo, palagi na natin ginagamit yung salitang eklesiya. Di ba? Marami ang hindi nakakaintindi niyan. Okay? Kaya natin ginagamit, preferred natin ngayon ang eklesiya, sapagkat mga kapatid, yung word na church, ang marami, akala yung church ay yung physical na building. Hindi. Ang church tayo. Kaya pag sinabing eklesiya, outright, tumutukoy na yan sa mga tao. Assembleya. Gathered together. Called. Okay? Called out assembly. Ayun yun. Tinawag upang magkaroon ng ginagawa para sa Panginoon. Okay? We are a church set apart for this. Yun ang sabi, sanctified. Okay? Kaya ang sabi ni Paul doon sa mga taga-Efeso, no? The grace of God is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Ano yung sanctified dito? Ito ba ay simpleng lahat ng ligtas? Hindi po. Kasi yung set apart dito, of course, lahat ng may Kristo at may pananampalataya ni Kristo ay sanctified. Subalit, merong tinatawag na sanctification or set apart na tukoy sa eklesiya. What we are as a body of believers doing the work of God is set apart for God and this purpose. You understand? Kaya merong dalawang aplikasyon yung set apart. Okay? O yung being sanctified. At mga kapatid, itong inheritance na ito, simple lang yan. Tingnan mo yung Book of Revelation. Yung unang chapters, lalo na yung chapters 2 and 3. At bawat pangako doon ng Panginoon na He that overcometh applied sa mga churches na iyon na tinutukoy, na sinusulatan, mga kapatid, yun ang inheritance ng bawat eklesiya. You understand? Sapagkat yun ay sulat sa mga churches. Okay, ibig sabihin, bilang Biblical Baptist, bilang Lighthouse Bible Baptist Church, may pag-iingat tayong i-apply sa atin ang applicable sa atin. Amen? May pag-iingat tayong suriin ang salita ng Diyos at mga kapatid, yung hindi para sa atin, wag nating angkinin. Marami yan. Yung para sa Israel yun. Tama ba? Yung para kay Abraham at lahat ng Bible characters. Yung para kay Apostol Pablo at yung mga apostles, para sa kanila yon. Pero yung para sa atin yun. At angkinin natin, i-apply natin, at tayuan natin. Good. Okay. Ngayon, ang titulo ng ating mensahe ay The Grace of God, Saving and Equipping. Now, mga kapatid, itong equipping na ito ay consistent doon sa sinasabi na perfect, furnished. But we'll deal with that later. Ano? Ito ay naisip kong tunguhan, itong mensaheng ito, kasi nagmumula tayo doon sa ministries workshop natin. However, mga kapatid, maganda na pag-usapan natin ngayon. Amen ba? Okay. So, wala na tayong problema sa kung paanong the grace of God brings us salvation. Amen? Ayun yun, ang pinaka-basic dyan. The grace of God in the Lord Jesus Christ. It brings salvation. Would you say amen? Amen. So, if the grace of God brings salvation, then some people should be saved. Correct? Tama ba? Kung ang sabi na ang biyaya ng Panginoon ay nagdadala ng kaligtasan, abay dapat may mga ligtas. Are you saved? Will you be able to say, I'm saved? Yes, because the grace of God brought me salvation. Mga kapatid, hindi ko sinasabi kung are you a follower of God? No, hindi yun. Are you a disciple? Hindi yun.
Okay? Matibay ito mga kapatid. Do you have church membership? Hindi yan ang sinasabi ko. Are you saved? If the grace of God brings salvation, is this truth real in you? Mga kapatid. Now, if the grace of God is real, then salvation should be real. It should be a literal possession. Kaya tayo mga nasa Lighthouse, mga Baptist, alam at alam natin na tayo ligtas. Amen? Kaya inaawit natin saved, saved. No? Ang sabi ng isang awit life now is sweet and ano nga yun? Life now is sweet and my joy is complete for I'm saved. Yun, inaawit natin yan. At hindi lang natin inaawit na merong confidence. Di ba dapat pag kumakanta ka, may confidence ka? Okay. At hindi lang yun. Hindi lang dahil pag-awit yan. Sinasabi natin, meron tayong blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Amen? May bumabati sa akin kasi nakita sa Facebook, yung nagli-lead ako ng singing. No? Ganyan. Parang hinahataw ko raw yung mga ano. Sabi ko, natural, gagawin ko yan dahil 4,000 yung pinapakanta ko. Pati yung mga nakatunganga lang na ganyan, kakanta. Oo. Di ba? Nahatak naman sila. Pero hatakan lang ba yon? Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi mga Baptist yung gathered doon Okay? Ang problema, maraming mga Baptist, ayaw nang sabihin ligtas sila. Kailangan nung pang hatakin. Kaya pinapaano natin yung blessed assurance, Jesus is mine. Naalala niyo ba yun? Okay. So, mga kapatid, ito para sa atin ay basic na ito. Good. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. So, grace brings salvation. Amen? Pero, siyempre, ang topic natin the grace of God. It brings salvation and it brings equipping. It saves, it equips. However, if you are here today and you are hearing this message right now, or if you're out there, you might be in front of your television set sa pamamagitan ng GCTV, or you are watching through YouTube or Facebook or FB page, or you might be there in our Zoom or any of our platforms. If you're not saved, then you should be. If you cannot say without a shadow of a doubt na kayo'y ligtas. Alam nyo, ito yung issue dito No? Ang daming tanggap ng tanggap kay Kristo para tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi the gift of God is eternal life. Ito, tanggapin mo yung gift. Sabing ganyan, meron ka bang buhay na walang hanggan? Opo. Bakit? Kasi tinanggap ko dahil tinanggap ko si Kristo, kaya meron akong eternal life as a gift. Okay, good. Amen. Ikay ba'y ligtas? Hindi ko alam mga kapatid, hindi po pwede yun. Hindi. Ang pinaka-eternal life ay hindi commodity. Ang pinaka-eternal life ay si Kristo. He is the very eternal life. Kaya nung tinanggap mo siya, ikaw ay naging in union with the life Himself. You understand? So eternal life is not a possession like a cellphone that you put in your pocket. Di ba? Hindi. Pagkatapos, pag iwanan mo, wala, iwan ko yung eternal life sa bahay, Lawrence. Hindi po pwede yun. Do you understand now? That's the grace of God. Amen? So if you still cannot really say true in your heart that you're saved, then you need to trust Christ. Amen? Pero tayo, bilang ecclesia. So, the grace of God in Christ, it saves, that's fine. We're done with that. Hindi ko na ulitin punta na tayo. And the grace of God, it is
equipping. It equips. Okay? Anong equipping ang pinoprovide sa atin ng grace ng Panginoon? It equips those who are saved. Mga kapatid, let's qualify this. Ang equipping po ng biyaya ng Panginoon ay applied lang sa grace, sa merong grace. Tama? O, kanina nakita natin, grace and truth came by Jesus Christ. So, if the grace of God equips, then they are those who have Christ in them who are equipped by the grace of God. Tama po? Hello? Dapat intindihin natin yan. So, categorically, ibig sabihin, there is a difference with the equipping extended and afforded by this world to the equipping that comes from the grace of God. Correct? Maliwanag po ba yun? Oo. So this world can practically equip each and every one of us. Pero ibang equipping yun. That is how everyone and each one of us may respond sa buhay na ito, sa mundong ito. Pero, the equipping of the grace of God sa lahat ng may biyaya niya, mga kapatid, ay mga kapatid, while meron na tayong equipping dito, ini-equip pa tayo upang magbigay kaluguran sa ating Panginoon at luwalhati because we are not equipped for that. Sin made us to lose that equipping. Do you understand? Ganon yun. So mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa unsaved, yung wala kay Kristo, hindi, may biyaya ang Panginoon. So kaya mo yan. May biyaya. Maligtas ka muna. Maligtas ka muna. Tanggapin mo muna siya. At yung equipping na mula sa biyaya ng Panginoon ay mapapasa iyo upang makakilos ka tungo sa luwalhati ng ating Diyos. Amen? Halimbawa, paano po iyan? Oo. Kasi meron tayong notion na ang biyaya ng Panginoon, bigay lang ng bigay, sapagkat mapagbigay naman ng Panginoon. Totoo yun. Totoo yun. Lahat naman na nasa mundo, bigay ng Panginoon eh. Pero yung biyaya niya, iba yun sa tinatawag na kabutihan ng Panginoon. God is good. God is good to all. Amen? Kahit nga makasalanan ka, God is good to you eh. Kahit corrupt ka pa, God is still good to you. Can you imagine that? Oh. Pero kung ikay may biyaya ng Panginoon, iba yun, hindi lang goodness yan. Naiintindihan niyo ba? Kaya pag sinasabi nating sapat ang biyaya ng Panginoon, ayusin natin kung saan ina-apply yung kasapatan na yan. Amen? Oh, halimbawa, anong pangalan nung character doon, yung ayaw mag-register? Mark, anong pangalan nun? Ha? Dave. Dave ano? Ha? Velasquez. Paano kung may Dave Velasquez dito? Kawawa naman siya. Oo. Sana na lang, ginawa niyo na lang ang pangalan niya, Add to cart. Ang apelyido niya, to cart. Anyway. Nahalata ko kanina sa video eh. No? Maawa naman kayo. Ako hindi ko pagtatakahan si Dick. Yung gumaganon-ganon siya. Pero magugulat ako pag si Dr. Robert gumaganon. Sabi, iba na yun, pambihira. Iba na yun. Ibig sabihin talagang lumalabas na siya sa kanyang normal na pagkatao. Teka, ba't ko ba nasabi yan, Robert, no? Ito yan. Makinig kayo maigi, ha? Okay. Mga kapatid, ito namang lahat ng ating tinatanggap natin base sa lahat ng kakayanan natin sa mundo, eh.
abilidad. Okay? Hindi mo na kinakailangan maging ligtas para kumita. Tama? Hindi mo na kinakailangan maging ligtas para magtrabaho. Oo. Ang kakayanan ng may biyaya ng Panginoon ay yung kaibahan ng kanyang pagtatrabaho. Yung kaibahan ng kanyang pagkakaroon ng kita. Lahat naman pwede magnegosyo eh. Pero yung biyaya ng Panginoon kapag nasa isang tao na may Kristo, iba yung uri niya ng negosyo. Tama? Lahat naman pwede mag-asawa eh. Okay. Ikaw naman ang pumipili ng asawa mo. Okay yun. Pero, kapag ikaw ay may biyaya ng Panginoon, yung kakayanan mong humanap ng kung sino magiging asawa mo, mas matayog. Tama ba? Lahat gumagawa ng desisyon. Walang bagay na hindi pinag-iisipan at ginagawa ng desisyon. Lahat ng tao, tinuturuan to make choices. Meron na nga tayong batas making the right choice, di ba? Karapatan ng bawat isa. Hindi mo na kinakailangan ligtas para maintindihan yon. Pero, kung meron kang kakayanan mula sa biyaya ng Panginoon, yung choice mo, hindi na kinakailangan maging sang-ayon sa batas ng tao. Binibigyan ka ng kakayanan upang yung choice mo ay kaluguran ng Panginoon. Tama? Manggagaling yan sa biyaya ng Panginoon sa atin. At mga kapatid, hindi na po mahuhulog yun mula sa langit. Bakit? Kasi yung word of grace at yung word of truth nasa atin na. Yung spirito niya nasa atin na. Tama ba? Okay? At kaya nga merong church. Binanggit ko ng workshop natin. Dito sa mundong ito, mga kapatid, ang kabigatan natin palagay nanggagaling sa tatlo. Ang unang kabigatan natin ay yung laman mo. Ikaw. Tama? Kahit gustuhin mo, ayaw nung laman mo. Amen? Ayaw. Mabigat yung hatak ng laman Dahil yun yung flesh. Because the flesh is sinful. Always sinful. Okay. Ang pangalawang hatak, ang pangalawang challenge natin, yung mundong ito. Because yung mundong ito, meron kanyang sariling kalakaran. Meron kanyang sariling direksyon, mga kapatid. Amen? Kaya hindi na tayo nagtataka, bakit ganyan ang mundo? Talaga yung ganyan ang mundo The lust of the flesh, the lust of the eyes. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, love not this world. Kaya pag nakakita tayo na sobrang sama ng mundo, hindi mo na sila minumura. Talagang mundo yan That's the default of this world. Tama? Okay. Kaya nga nangangaral tayo sa mga mananampalataya na mabuhay hindi sang-ayon sa mundong ito. At ang pangatlo, anong gusto niyo yung tatlo? Yan. Ganon o ganon. Iba-iba yung tatlo Pag nakikita ko yung mga nagsasalita, 1, 2, 3, yung iba, 1, 2, 3, yung iba, ganon. Anong gusto niyo? Sa bagay, ganon din yung tatlo Ano yung pangatlo? Pinakamabigat yun. Diablo. He is real. The devil is not a figment of imagination. He is a true person. He is a literal person. He is a literal being. Makakatugon ba tayo doon? Ano palagay niyo? Meron ba tayong kakayanan para tumugon doon? Hindi ka nga makaahon sa laman mo Tama? Hindi ka makaahon Pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, lahat ay binigay sa atin para makatugon tayo. Number 1, para makatugon tayo sa laman, binigyan tayo ng kanyang spirito. Because lahat ng nakay Kristo ay may spirito niya. Yun ang tinuturo ng Romans chapter 8. Okay? So, he that has Christ has his spirit. At ang sabi ng banal na kasulatan, if ye live in the Spirit, then you also need to walk in the Spirit. Okay? The flesh
always contradicts the Spirit. May laman tayo. But, we need to learn and we need to know how to walk in the Spirit so that we will not fulfill the lust of the flesh. Galatians yan, chapter 5. Okay. Ano naman ang tumutugon sa mundo? Ano palagay niyo? Di church, you be out of the church of the Lord Jesus Christ. Hindi yung Mormons. Ito. You be out of the ecclesia of Christ and these people. You know what, mga kapatid? Dapat ayusin natin ang ating sarili na ang pinakamundo natin, itong Lighthouse Bible Baptist Church. Why? Sapagkat mga kapatid, this will take us free from the clutch of this world. Tama po ba? Kanya nga lang, ang tingin natin sa eklesiya, panglinggo lang. At hindi po. No. Lahat ng ministries natin, 24/7. Amen ba? Okay. At yung pangatlo, how do we now deal with the devil? Ito. Because this is the word of truth. Okay? Mga kapatid, hindi man natin nakikita ang diablo. Nakikita niya ba diablo? Di ba, merong, yung diablo to, may sungay na ganyan, baka may buntot. Imahinasyon nyo lang yun, mas gwapo pa yung tao. Yung diablo kahit sa atin dito eh. He is the most beautiful of God's creatures. Do you know that? Siya yung director ng worship sa langit ng araw when he was Lucifer. Kaya nga siya naging palalo eh. Okay. So, it is only this, the word of His grace, the word of truth. At kaya ito, the word of His grace, ay sapagkat it equips us. So, the grace in us, and along with that grace, ay ito, and His Spirit. Amen? Okay? And, mga kapatid, this ecclesia. Kaya nga, the church is always referred to as the pillar and ground of truth. Okay? At sang-ayon sa banal na kasulatan, lahat ng letters sa mga churches, they are the churches, mga kapatid, according to the New Testament letters. They are the churches who are actually the recipients corporately of the grace of God. Kaya ang lahat ng kilos sa eklesiya is according to grace. Do you understand? Kaya yung pag-aaral tungkol sa grace ng Panginoon ay napakayaman nito. Okay? So, grace equips. How does grace equip us? It brings to us the knowledge of Christ, the wisdom of Christ, the understanding of Christ. Okay? Why? Because of the word teaching. Meron tayong ministry of teaching. And sabi natin, this is actually the ministry of equipping. You do not teach to simply teach. You teach to equip. Correct? Nagtuturo ka para merong matuto at ma-apply. Good. So, mga kapatid, must I go back and show you the principles of knowledge and wisdom and understanding? Pero lahat yan. Iba-iba yan. The knowledge of Christ, the wisdom of Christ, the understanding of Christ. I mean, I need to put this qualifying factor na of Christ. Kasi, yung mga humanist sa mundong ito, baka isipin nila, yan ay kaalaman sang-ayon sa mundo, at karunungan sang-ayon sa mundo, at kaunawaan sang-ayon sa mundo. Hindi po. Yan ay sang-ayon kay Kristo. Amen? Okay. Kaya ang dami-dami nito. Sa Colossians, ang sabi dito ni Paul, we do not cease to pray for you, to desire that ye be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Kaya palaging nag-i-exist yan. Kaalaman, karunungan, kaunawaan. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full understanding. Ayan, no? Okay? Sapagkat sa Kanya,
are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya po, lahat ay sang-ayon kay Kristo. Now, you might not understand it now, but this will grow in you. Just keep on listening. Just keep on being equipped. Kanina, ini-illustrate ko na ang pagkilos ng Panginoon ay hindi naman nawawala. Kanya nga lang, tayo mga tao kasi, sobra-sobra tayo ng para sa atin. Kanina binanggit ko ito sa Lighthouse Enrichment Development Class. Kasi may nagtanong sa akin, mga kaibigan ko, sabi niya, Bishop, diabetic ka, di ba? Oo. Anong medicine mo? Ako meron akong oral at meron akong insulin. Pinagko-combine yun. At kaya ako naka-insulin, kasi bilang pastor, wala sa oras ang pagkain ko. Ganun ba yun? Oo. Tsaka pinaka-safe yun. Okay. Ngayon, paggabi, meron akong 1 gram na, huwag ka nang sasabihin yung brand para, siyempre, baka sabihin niya, kukunin ko yung brand ni pastor, baka effective yun. Yung iba naman may 1 gram din, di ba? Met, yun na lang. Hindi, met na Iba yung met, no? Metformin ang yun. Yeah, met, Yung iba 1 gram kapag medyo Sabi niya, so, anong effect sa'yo ng 1 gram na metformin? Sabi ko, maganda. Paano maganda? Kasi kahit pag kumain ako sa gabi, kinabukasan, given 8 hours, pagising mo, normal ang sugar ko. Anong normal? 90 to 115. Ang ganda naman nun. Bakit? Ikaw, meron ka bang ganun? Pareho tayo 1 gram. Anong nakukuha mo pag umaga? Ang taas 180. Ba't ganun? Sabi niya, hindi epektibo yung gamot. Ayusin mo sarili mo. Bakit? Kasi, sobra-sobra ka sa katawan. Kaya yung 1 gram sa akin, effective. Yung 1 gram sa iyo, hindi. Kasi, sobra-sobra kaha mo Pag kumain ka, doble ng kain ko. Tapos magte-take ka ng 1 gram, walang effect sa iyo yan kahit anong gawin mo. Di dadagdagan ko, talangin mo yung doktor. Wag ako. Pero, yan ang sinasabi ko. Ganon din ito mga kapatid. Hindi nawawalan ng pagkilos ang biyaya ng Panginoon sa kanyang salita. Ang problema natin, puno tayo ng sarili natin. Kaya parang walang effect. Hello? Oo. Kita nyo itong mensaheng ito. Lahat naman kayo nakikinig, di ba? Oo. Pero, kapag tama ang nutrition mo spiritually, okay sa iyo ito. Mag-e-amen ka. Pero, kapag puno ka ng sarili mo, pag puno ka ng kamunduhan, kapag puno ka ng sa isip mo, ang sasabihin mo, wala yan. Hindi ako magre-register. Aantay ako ng last minute para sa Olgo. Hindi ba tama? Pero pareho yan galing dito. Why? Ito ba may diferensya? Panginoon ba may diferensya? Hindi. Tayo may diferensya. Why? Kung kaya nga po, ang sabi ng Bible, for grace to come to us and be more in us, we need humility. He gives grace to the humble. Alam niyo yung impact ng humility? Babawasan mo sarili mo. Babawasan mo yung katakawan mo. Babawasan mo yung kamunduhan mo. Babawasan mo yung kalunuran mo sa lahat ng bagay. Magiging effective yan. Do you realize this? Mga kapatid? Naintindihan ko naman na siguro sa mga medyo pasaway, ibang klaseng preaching dyan Kinakailangan medyo dynamic na yan. Ito namang preaching natin para sa lahat. Amen ba? Kasi pastor, iba siguro sila, ibang hindi, pare-pareho hiblan natin mga kapatid. Pare-pareho tayo makasalanan Amen? Pero you take this. Kapag inayos natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon, ang pagkilos ng grace ay mas yayaman sa atin. Ganun lang kasimple yun. Kaya itong knowledge,
wisdom and understanding. Mga kapatid, alam niyo, hindi na kayo kailangan lumayo pa eh. Oo. Ako, limitado naman ako mga kapatid eh. Pero, pambihira. Sa totoo lang, nalulunod na ako sa dami ng bishop eh. Ito, may imbitasyon na naman ako pagkatapos ng preaching ko ito, tatakbo kami ni sa Norsagaray. Bishop, kahit maikli lang, pasyalan mo lang kami. Kasi nakikinig ako sa preaching mo eh. Gusto kong marinig ka ng mga miyembro namin. Di makinig na lang sila. Iba po yun, nandito kayo eh. Tsaka anibersaryo namin. Anong oras ba ang service niyo? Sabi ko, 2:30. Natatapos ako 12:30. Layo na lang sa garay. Di ba, nandiyan naman si Japs? Ibang klase na magmaneho yan si Japs eh. Hindi ba? Tapos bukas. Sabi sa akin sa 702 DCS, bukas, Bishop, kasi sa Lunes, National Bible Day. Sang-ayon sa batas, ang huling Lunes ng buwan ng Enero ay National Bible Day. Okay, so paano? Kaya merong malaking National Bible Day celebration sa SMX. Lahat ng leader nandoon. Ayoko, sabi ko, ayoko. Hindi tayo magko-cover. Kasi maganda ka mag-cover. Balanse. Ayoko, baka mamaya tawagin ako sa harapan eh. Itatago ka namin. Paano ko nyo itatago? Nasa radyo tayo, TV. O sige, ako, basta ayoko sa harapan ha. Ayoko tatayo-tayo ko doon para sumikat. Hindi ko problema yon. Okay? Mangusap lang tayo kung ano ang banal na kasulatan. Pwede ba yon? Opo! O yun, manood kayo bukas. Kapag ako nakita ron, hindi ko kasalanan yun. Kung saan ako dinala. Ayoko pa-picture-picture pa kung kani-kanino eh. Hindi naman makikinig sa Bible yun. Kahit nagsaselebrate ng Bible. Di ba Rene? Mabuti sana kung ganun. Anyway, mga kapatid, pero yun eh. It brings equipping. General equipping. Amen? Because it teaches. The Word of God and the grace of God equips in all respects. Mga kapatid, lahat ng aspekto ng buhay natin. Good. Alam niyo naman ang preaching dito sa Lighthouse. Hindi lang panloob ng tatalon yan. Kaya nga, lahat ng Lighthouse ay kinukuha natin para sumama sa Olgo. Sapagkat ang buhay natin ay in all areas of society. Amen? So the grace of God equips. And equips in every area of life. Amen? Good. So what to do, how to do, and why we do. Yan ang ibig sabihin ng knowledge. Okay, hindi ko nababalikan yan. So, specifically, the grace of God equips us in which? Number one, o letter C. Kasi kanina general yung equipping. So, specific tayo. No? Saan tayo ini-equip ng grace? It brings equipping for us to be able to deny sin and its influence. Even its influence in our lives. Kung paulit-ulit yan, pasensya na kayo dahil ginagawa ko ito 3:00 ng umaga eh. Pero maiintindihan nyo naman. Bakit? Sabi dito sa text natin, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Ibig sabihin, the grace of God. Sama-sama na yan. The Word, truth and grace. The Spirit in us. And the Ecclesia. Amen? Lahat ng ating ministries. Okay. Everything. The grace of God in us. The flow of the grace of God. The working of God according to His grace. Equips everyone so that, mga kapatid, we can deny, say no, reject ungodliness and worldly lusts. It is an equipping. Alam niyo ba na napakahirap
na magsabi ng no. Okay? Pero kailan nagiging effective yung pagsabi mo ng no? Kaya nga tayo mga Baptist, nagsisimula tayo sa baptism. Ang lahat po ng Baptist, nagsisimula sa baptism. Ang lahat ng Kristiyano nagsisimula kay Kristo, pananampalataya. Pero para maging Baptist ka, you need to be baptized. Good? E akala ng iba, porke save ka na, okay ka na sa church. Hindi po. No. You need to be baptized. Amen? Okay. Now, bakit po? Therefore, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead, even so, we also should walk in the newness of life. So how does this equipping to deny the flesh, sin, and the world come to us? How does the grace of God equip us? Well, in humility, we subject ourselves to the word of truth. Ina-apply muna natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Because, hindi po tayo nagpapabaptize for convenience. Hindi tayo nagpapabaptize dahil ginawa ng iba. Hindi tayo nagpapabaptize kasi ala na tayo magawa. Nagpapabaptize tayo because, you know what? Totoo yung kaligtasan mo. Correct? At kung si Kristo ay namatay para sa kasalanan, kasama kang namatay. No? Kasama kanyang namatay sa kasalanan. Bakit kinakailangan mamatay si Kristo? Hindi lang po para kargahin ang ating kasalanan, sapagkat ang consequence ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang siya namatay para sa atin. Namatay siya para tayo ay mamatay sa kasalanan. You understand? The Lord Jesus Christ died for sin. He did not die in sin. Tayo, we are already in sin. What we need to do is to die to sin and be alive to God. You understand? Si Kristo, He died for sin, and He died. And He was buried. And He lived. He was raised because He is God. He did not need to be raised to God or for God because He is God. Pero tayo, we need to be raised so that in our walk in the newness of life, then we should live for God. Yun ang sinasabi rito. If we have been planted together in the likeness of His death. Kaya mga kapatid, ang bautismo, no, ay likeness yan, figure yan. Hindi tayo namamatay. Figure yan na kinukonsidera natin na tayo, no, ay patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, we do not anymore allow ourselves to be ruled by sin. Amen? Ibig sabihin, by the grace of God na ito, binibigyan niyan tayo ng kakayanan dahil kung hindi mo sinubject ang sarili mo sa baptism, hindi mapapasa iyo ang kakayanan upang labanan ng kasalanan. Hindi ka nga mamatay sa kasalanan eh. Paano ka makakalaban sa kasalanan? Do you understand? Kaya mga Baptists, we need to be baptized even as a figure that we reckon ourselves dead to sin before we can be made alive for God and to God, then we should first of all be dead to sin. Kaya mga kapatid, ang lahat ng walang pagkilala na dapat silang mamatay sa kasalanan, hindi makakalaban sa kasalanan.
But the grace of God in us, because of humility, make us to submit, Panginoon, ito ako. I will submit myself in humility to your grace. So that, if I reckon, kaya nga ito, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Okay? Likewise, reckon. Ano yung reckon? Ha? Consider yourselves also to be dead indeed unto sin, but made alive unto God through Jesus Christ. Therefore, mga kapatid, this is when the grace of God makes us, equips us. Hello? Kung punong-puno tayo ng sarili natin at sasabihin natin, kaya ko ito, edi ikaw na lang. Tama. Pero yung kakayanan na binibigay ng Panginoon sa atin ay hindi sang-ayon sa ating sariling kakayanan. Ang sinasabi ng Panginoon sa ating talata, sundin mo muna yung sinasabi ng word of truth and word of grace. And reckon yourselves to be dead to sin and be baptized. Then, you will be made alive so that you may be equipped to deny sin. Kaya sabi, let not sin therefore reign in your mortal body. Pero, Pastor, wala kaming ganyang kakayanan. Totoo yun! Wala tayong ganyang kakayanan. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness, but yield yourselves unto God. It's a matter of yieldedness. Kaya ang baptism, mga kapatid, hindi ito ginagawa ng kahit sino. Seryoso ito. Amen? Pastor, magbababautismo na ako. O sige, bakit? Para swertihin ako. Ano ka? Hello? For sin shall not have dominion over you, for ye are not anymore under the law, but under grace. Ibig sabihin, mga kapatid, if we want grace to equip us, then empty yourself. Panginoon, ito ako. Ang tagas ng ulo ko, ayaw ko sumunod sa Panginoon. Ngayon, susunod na ako. Save na ako Pero punong-puno ako ng laman. Punong-puno ako ng kahinaan. Panginoon, mahina na ako. Kailangan ko ng biyaya mo para malabanan ko ito. Alam niyo mga kapatid, ganyan din yan. Totoo rin yan sa mga addict Do you realize this? Ha? Sa mga addicted to drugs, totoo yan. Sa mga addicted to vices, totoo yan. Ayaw nilang pakawalan Are you listening? Meron lumapit sa akin, sabi, Pastor, gusto kong kausapin ka. Magpapakounsel ako, Pastor. Anong problema mo? Pwede ba wag na natin pag-usapan yung problema ko? Ano lang yung gagawin ko? Ay, hindi pwede yun. Mahal na mahal mo pala problema mo, ayaw mong sabihin Paano ka makakaahon? Do you understand what I'm saying? Ha? Para bang, Doc, may sakit ako Gusto ko nang gumaling. Sige. Ano bang masakit sa iyo? Nakakahiya doon kung saan Lalo, ano ba yung sakit na nakakahiya? Hindi mo pwedeng kaituwirin nyo sa doktor Sasabihin mo lahat, di ba? Katunayan nga, hindi mo alam yung kaya titinang kita. MRI ka, CT scan ka, ultrasound ka, lahat ng diferensya mo susuriin. Dok, di ba, wag na, nakakahiya naman. Baka kung ano makita mo di ba? Tama ba yung sinabi ko? Mga kapatid, buhayin natin ang sarili natin sa ganito. That's knowledge. And when you know this, that's wisdom. And when you get over this, that's understanding. Alam niyo, minsan nagtatanong ako ng wala sa wala sa lugar. Kanina, Phil, siyempre nakita ko, nilibing na si Rafi, yung kapatid ni Phil, nilibing na. Rafi was once a worker sa Tatalon. But, nandun na sila sa Canada. So, nakita ko yung post ni Phil. Di ko nga, sana, nandun ako Pero, well, all our sympathy sa inyo.
Ikaw nga, wala rin doon. Anyway, pagpasok ko kanina dito, nakita ko si Manny Cuenco. O Manny, kumusta ka? Gubuti naman, pastor. Manny, si Rafi, nilibing na. Oo nga nakita ko rin, pastor, nilibing na si Rafi. Oo nga. Ikaw, kailan ka susunod? Sabi, napatingin sa masa. Pastor, malayo pa. Ibig sabihin, ikaw, kailan ka makakaahon? Can you make a decision now to have the grace of God work in you? Di ba? Panalangin tayo ng panalangin, Panginoon. Ito yung biyaya ng Panginoon, nasa iyo na eh. Yan ang tinuturo natin mga kapatid. Bible yan. You understand? Huwag tayong bago ng bago. That's knowledge. And we need to start somewhere. So, umpisa pa lang yan. Itutuloy natin ito. Pupunta pa ako nun sa garay. Pero mga kapatid, let me post this to you. The Lord does not stop working. His grace is always there. His grace always works in us, even mightily. But sometimes we do not appreciate that. Why? Because we're full of ourselves. Amen? So, consider this. Siguro, by now, dapat ayusin na natin ang ating sarili. Lord, hiling ako ng hiling ng biyaya mo, pero wala. Now, this should be it. Amen? We will sing this song, All to Jesus I Surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. That's emptying ourselves. If you are full of yourself today, you come to Christ. Amen? And have His grace work in you. If you do this, then you cease to be under the law, but under grace. Let's stand and pray. Heavenly Father, thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.